Ang India ay tahanan ng ilan sa mga pinakanakamamanghang templo sa buong mundo, mga monumentong tila nalampasan ang logic, engineering at maging ang hangganan ng panahon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ilan sa mga templong ito ay itinayo gamit ang teknolohiyang hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na maipaliwanag? Paano nga ba nagawang ukitin ng mga sinaunang tagapagtayo ang napakalalaking bato ng sobrang tumpak at paano nila naisaayos ang mga estruktura ng perpektong naaayon sa mga bituin? At posible kayang mayroon silang uri ng makabagong teknolohiya na nawala sa kasaysayan. Ngayon, tuklasin natin ang ilan sa pinaka-nakakabighani at pinakamahalagang sinaunang templo sa India na hanggang ngayon ay patuloy na pinagmumuni-munihan ng mga siyentipiko at historians. Pero bago natin simulan ang mga bagay na yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Isipin mo ang higit 1,000 taon na ang nakalilipas na walang crane, walang modernong makinarya at tanging lakas at talino lang ng tao ang puhunan. Ngayon, i-imagine mo ang isang granite dome na tumitimbang ng halos 80 tonelada na mas mabigat pa kaysa sa isang Boeing 737 na nakapwesto sa itaas ng templong may taas na 66 meters. Ito ang Brihadiswarar Temple, obra maestra ng arkitekturang Dravidian na itinayo noong panahon ni Haring Raja Raja Chola. Ngunit heto ang palaisipan, wala ni isang tala o record ng paggamit ng higanteng pulley, crane o anumang mekanismong pampakarga. Wala ring blueprints. Pero bakit hanggang ngayon, nandoon pa rin ang dambuhalang batong iyon at nakabalanse sa perpekto sa tuktok ng napakataas na estruktura? May mga teorya na nagsasabing gumawa raw ng napakahabang rampa na halos 4 kilometers ang haba upang igulong ang bato pataas, katulad ng ginawa sa sinaunang Egypt. Pero isipin mo, kahit libo-libong manggagawa pa ang magsama-sama, paano nila nailipat ang napakalaking batong iyon nang hindi ito nabasag? At kung talagang may ganoong rampa, bakit wala man lang bakas nito ngayon? Mas lalo pang kamangha-mangha ang paraan ng pagkakagawa ng templo. Gumamit sila ng interlocking stones at walang semento, walang pangdikit, pero nakatayo pa rin ito hanggang ngayon at nalampasan ang lindol, unos at higit 1,000 taon ng kasaysayan. Kaya naman, may ilan ang naniniwalang baka may nawalang engineering technology ang mga Chola, isang teknik na hindi pa rin lubos na nauunawaan ng modernong science. Ngayon naman, isipin mong makita ang isang buong templo, mga haligi, estruktura at napakadetalyadong eskultura na hindi itinayo mula sa hiwa-hiwalay na bato, kundi inukit mismo mula sa iisang napakalaking tipak ng bundok. Ito ang Kailasa Temple, nakatago sa mga kuweba ng Ellora sa Maharashtra. Pero narito ang misteryo, tinatayang 200,000 toneladang bato ang inalis para malikha ito. At kahit ganun kalaki ang proyektong iyon, wala man lang naiwang dokumento o record kung paano nila ito nagawa. Ayon sa mga modernong engineer, kung gamit lang ay pait at martilyo, aabutin ng ilang siglo bago matapos. Pero may mga naniniwalang natapos ito sa loob lamang ng ilang dekada. Paano? Nasaan ang napakaraming batong tinapyas at anong mga kasangkapan ang ginamit para makalikha ng ganoong kalalim na detalye sa eskultura at mga disenyong halos imposibleng kopyahin kahit ng modernong teknolohiya ngayon? May mga teorya na nagsasabing baka may hawak na advanced stone cutting technology ang mga sinaunang tagapagtayo o posibleng isang sinaunang bersyon ng laser precision. Kung totoo ito, maaari kayang patunay ito na may isang nawalang sibilisasyon na may kaalaman na higit pa sa ating inaakala? O baka naman may mas malalim pang sikreto ang nakatago sa mga pader ng templong ito, isang sikreto na maaring magpabago sa ating pagkakaunawa sa kasaysayan. Isang templo na hindi lang basta lugar ng pagsamba kundi isang dambuhalang karwahe na inialay mismo sa Diyos ng araw. Ito ang Konark Sun Temple sa Odisha, isang obra maestrang inukit sa anyo ng napakalaking batong karwahe na may 24 na higanting gulong. Pero hindi basta gulong ang mga ito. Sila ay nagsisilbing sundials, kaya nilang sukatin ang oras ng may tumpak na detalye hanggang sa bawat minuto. Isang bagay na tila imposibleng maisagawa mahigit 700 years na ang nakalilipas. Ayon sa mga sinaunang teksto, ang pangunahing Diyos-Diyosan ng templo ay di umano ay lumulutang sa ere na tila suspendido ng isang misteryosong puwersa. May naniniwala na ito ay dahil sa napakaingat na pagkakaayos ng mga makapangyarihang magnet na ginamit upang lumikha ng levitation effect, isang teknolohiya na hanggang ngayon ay pinoproblema pa rin ng mga modernong siyentipiko. Ngunit kalaunan, tila sinadyang burahin sa kasaysayan ang karangyaan ng templong ito. Nasira ang malaking bahagi nito at ang lumulutang na Diyos-Diyosan ay naglahong parang bula. Sino nga ba ang nag-alis nito at isa ba itong simpleng himala ng arkitektura o may hawak itong nawalang science at isang kaalamang kaya mismong suwayin ang gravity? Narito naman ang isang templong pinagtagpo ng myth at hiwaga, ang Lepakshi Temple sa Andhra Pradesh. Sa unang tingin, para lang itong isa pang sinaunang gawang arkitektura
na puno ng makukulay na ukit at banal na figura. Pero kapag napansin mo ang isang haligi, mapapakamot ka ng ulo. Ang tinatawag na hanging pilar ng templong ito ay hindi nakadikit sa lupa at nakabitin ito sa ere at may maliit na siwang sa ilalim. Ipinapakita pa nga ng mga lokal ang hiwagang ito sa pamamagitan ng pagpapadaan ng manipis na tela sa ilalim ng haligi at dumudulas ito ng walang sagabal. Sinuri na ito ng mga engineer at archaeologist pero wala pa ring malinaw na paliwanag. May mga nagsasabing sadyang disenyo ito upang maging earthquake resistant. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay patunay ng isang nawalang teknik sa arkitektura na hindi na natin mauunawaan ngayon. Invention ba ito ng talino o senyales ng isang teknolohiyang lampas sa ating imahinasyon? Narito ang templong hindi lang nakikialam sa espasyo, kundi pati na rin sa liwanag. Ito ang Virupaksha Temple sa Karnataka na nakatayo ng higit 1,000 taon na ang nakakalipas. Isa sa mga pinakanakakabighani nitong hiwaga ay ang isang maliit na bintana sa loob ng templo, ang lumilikha ng perpektong inverted image ng napakataas nitong gopuram. Sa modernong science, tinatawag itong pinhole camera phenomenon na madaling ipaliwanag ng optics ngayon. Pero isipin mo, paano ito nagawa ng mga arkitekto ng sinaunang India, ilang siglo bago pa maimbento ang mismong konsepto ng kamera? Aksidente lang ba ito o sinadya nilang pag-aralan at kontrolin ang liwanag at reflection? Ang tumpak na alignment nito ay napaka-perpekto para sabihing nagkataon lang. Anong uri ng kaalaman sa optics at physics ang taglay nila upang makuha ang ganitong kahusayan? Maaaring ito ay ebidensya ng isang nawalang kaalaman na nakabaon mismo sa mga pader ng banal na lugar na ito. Sa sandaling pumasok ka sa Chenakesava Temple sa Karnataka, matutulala ka sa antas ng sining na ipinakita rito. Bawat pulgada ng templong na itinayo noong ika-12 siglo ay puno ng napaka-intrikadong ukit, mula sa mga sayaw ng mga Diyos-Diyosan hanggang sa mga alamat na nililok sa bato. Ang lahat ay napakadetalyado na halos imposibleng gawin gamit lang ang mga paet at martilyo. Pinakamangha-mangha sa lahat ay ang kanilang batong alahas. Mga ukit na parang tunay na gintong palamuti, sobrang nipis na kahit liwanag ay dumadaan sa pagitan. Pero heto ang palaisipan. Paano nila ito nagawa sa matitigas na bato nang hindi ito nababasag? Ang mga karaniwang gamit noon ay hindi sapat para makuha ang ganoong kaselan na detalye. May mga mananaliksik na naniniwalang baka nagkaroon sila ng access sa mga kasangkapang mas advanced kaysa sa inaakala natin at posibleng isang nawalang uri ng high-precision stone cutting technology. Kung ganoon, nasaan ang mga kasangkapang iyon ngayon at paano sila naglaho sa kasaysayan? O baka naman ang mga alagad ng sining ng Hoysala Dynasty ay may hawak na karunungang nawala na sa paglipas ng panahon. Ang templong ito ba ang patunay na hindi pa kumpleto ang ating pag-unawa sa tunay na kakayahan ng mga sinaunang Indianong arkitekto? Isang templo na hindi lang basta lugar ng pagsamba, kundi isang buong syudad ng eskultura. Ito ang Meenakshi Temple sa Tamil Nadu, na may mahigit 33,000 inukit na figura, at bawat isa ay ginawa ng may nakamamanghang detalye at proporsyon. Patunay ito sa talino at kahusayan ng mga sinaunang artisan. Pero paano nga ba nila nagawa ang ganito kalaking proyekto kung saan bawat rebulto ay tila buhay na buhay? Ang pinaka-nakakabilib dito ay hindi lamang ang mga ukit, kundi ang sinaunang sistema ng pamamahala ng tubig sa loob ng templo. May mga nakatagong lagusan at estrukturang nasa ilalim ng lupa na hanggang ngayon ay gumagana pa rin at nakokontrol ang agos ng tubig na iiwasan ang pagbaha at nananatili ang balanse sa buong templo. Ngunit heto ang palaisipan, walang nakakaalam kung paano ito dinisenyo. Paano natutunan ng mga sinaunang tagapagtayo ang advanced na hydraulic engineering, daan-daang taon bago pa naimbento ang modernong teknolohiya? Nagmamay-ari ba sila ng isang nawalang kaalaman tungkol sa fluid dynamics? Isang agham na muling natutuklasan lang natin ngayon? Isang lugar kung saan ang hangin ay tila may sariling isip at ang anino ay naglalaho. Maligayang pagdating sa Jagannath Temple sa Odisha, isang estrukturang binalot ng hiwaga sa loob ng maraming siglo. Dito, ang watawat ng templo ay laging pumapag-aspas laban sa direksyon ng hangin na taliwas, sa natural na daloy ng hangin. Wala pang siyentipikong paliwanag ang makapagbibigay linaw sa kakaibang pangyayaring ito. Ilusyon lang ba ito? May nakatagong puwersa ba na gumagana? O baka may nalalaman ang mga sinaunang tagapagtayo tungkol sa aerodynamics na hanggang ngayon ay wala pa tayong ideya? Ang napakalaking dome ng templo ay hindi nagbubunga ng anino, anumang oras ng araw at anumang panahon ng taon. Kahit ang pinakamalalaking monumento sa mundo ay sumusunod sa batas ng liwanag at anino, pero tila nilabag ito ng templong ito. Sadyang disenyo ba ito gamit ang nawalang kaalaman sa pagmamanipula ng liwanag o may mas mahiwagang puwersa na kumikilos sa isang bagay na lampas sa abot ng modernong science?
Sa baybayin naman ng Tamil Nadu nakatayo ang Shore Temple, ang natitirang saksi sa isang alamat tungkol sa 7 templo. Ngayon, isa na lang ang nakikita, habang 6 ang sinasabing nilamon ng dagat. Sa mahabang panahon, itinuring itong katang-isip. Pero noong 2004, nang tumama ang malakas na tsunami, umatras ang tubig at nagpakita ng mga guho ng mga estrukturang nakalubog na kamukhang kamukha ng Shore Temple. Posible kayang totoo ang alamat na minsan ay may isang sibilisasyon na namuhay dito, ngunit tuluyang inilibing ng karagatan? Sino ang nagtayo ng mga templong iyon at paano naglaho ang buong kaharian nang walang iniwang bakas? At kung 6 ang nawala, baka may mas marami pang nakatago sa ilalim ng dagat na naghihintay lamang na matuklasan. Sa Odisha din matatagpuan ang Lingaraj Temple, isang istrukturang nakatayo ng higit 1,000 taon na walang semento, walang pandikit, puro interlocking stones lang. Pero sa kabila ng lindol, unos at paglipas ng panahon, nananatili pa rin itong matatag at buo. Paano ito nagawa ng mga sinaunang tagapagtayo? Anong uri ng kaalaman sa matematika at engineering ang kanilang ginamit upang makalikha ng estrukturang kayang labanan ang pagkasira? Naniniwala ang mga mananaliksik na sinunod ito sa isang lihim na geometrical formula na kumakalat at nagbabalanse ng bigat sa paraang mahirap pa ring unawain ngayon. Pero hanggang ngayon, ang eksaktong kalkulasyon ay misteryo. Nagkaroon kaya ng nawalang science ng structural engineering ang mga arkitekto ng sinaunang India? Isang sikreto na nagbigay sa kanila ng kakayahang magtayo ng mga templong itinakda para tumagal hanggang sa kawalang hanggan? Isang templong nakatago sa ilalim ng lupa, ngunit mas malamig kaysa sa hangin sa ibabaw. Ito ang Rani Ki Vav sa Gujarat, isang napakagandang stepwell na hindi lang obra ng arkitektura, kundi isang palaisipan na inukit sa bato. Sa halip na patayo at pataas, ang templong ito ay bumababa ng 7 antas sa ilalim ng lupa. Bawat pader ay may mahigit 500 na detalyadong eskultura. Pero heto ang tunay na hiwaga. Kahit nakalibing sa ilalim ng lupa, hindi kailanman nagiging maalinsangan o nakakabugnot sa loob. Sa halip nananatiling malamig at presko ang hangin, kahit walang modernong electric fan o aircon. Ang disenyo ng templo ay tila may perpektong air circulation system na natural na nagpapalamig at nagbabalanse ng hangin. Matalinong arkitektura lang ba ito? O posibleng nagmamay-ari ang mga sinaunang tagapagtayo ng isang nawalang teknolohiya sa pagpapalamig ng hangin, isang kaalamang mahirap pa ring ulitin ng mga modernong arkitekto? Posible kayang ito ay patunay ng isang sinaunang uri ng temperature control system na hindi na natin lubos na nauunawaan ngayon? Isang templo na hindi lang itinayo para sa pagsamba, kundi para rin umayon sa mismong galaw ng kalangitan. Ito ang Modhera Sun Temple sa Gujarat, isang obra ng sinaunang astronomiya na itinayo mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang pagkakagawa nito ay napakatumpak. Tuwing equinox, ang unang sinag ng araw sa pagsikat ay dumaraan sa pintuan at direktang tumatama sa Diyos-Diyosan sa altar, isang tagpo na hindi maaaring mangyari ng aksidente. Pero paano ito nakalkula ng mga arkitekto noon? Wala silang teleskopyo, satellite o computer. Paano nila naisaayos ang napakalaking batong istruktura upang perpektong umayon sa planetary motion? Posible bang ang mga sinaunang Indianong tagapagtayo ay may hawak na mas mataas na kaalaman sa astronomiya kaysa sa inaakala natin? O baka naman mayroon silang access sa isang nawalang agham ng celestial mapping, isang karunungang nalibing na sa kasaysayan? Isang templo kung saan maging ang tunog ay nagiging misteryo. Ang Tanjavur Temple na kilala rin bilang Brihadiswarar Temple ay hindi lang ipinagmamalaki ang taas at tibay nito, kundi pati na rin ang kakaibang acoustic sa loob. Kapag ikaw ay tumapik o nagpalabas ng tunog sa ilang bahagi ng templo, ang echo at resonance ay hindi pangkaraniwan na tila dumadaloy at umiikot ang tunog sa buong estruktura na para bang may nakatagong musical engineering na isinama sa disenyo. Paano nakuha ng mga sinaunang arkitekto ang ganitong uri ng acoustic perfection? Ilang siglo bago pa imbentuhin ang modernong sound science. Sadyang disenyo ba ito para sa mga ritual at musika o senyales ba ito ng isang nawalang kaalaman sa sound dynamics na ngayon palang muling natutuklasan? Isang templo na napakalawak na parabang isang buong lungsod ang nakatayo rito. Ito ang Sri Ranganathaswamy Temple sa Tamil Nadu, isa sa pinakamalaking gumaganang templo sa buong mundo. Pero hindi lang ang laki nito ang nakamamangha. Ang disenyo nito ay isinasaayos na tila nakasunod mismo sa cosmic pattern. Ang pagkaka-layout ng mga tore, daanan at mga dambana ay nakaayon sa komplikadong geometric alignment na nakaugat sa sinaunang Vedic principles ng astronomiya at arkitektura. May ilang mananaliksik na naniniwala na ang bawat bahagi ng templo ay may katapat na galaw ng mga bituin at planeta
parang isang espiritual na mapa ng kalawakan na itinanim mismo sa lupa. Pero narito ang palaisipan, paano nagawa ng mga arkitekto mahigit 1,000 taon na ang nakararaan na maisakto ang lahat ng ito nang wala pang modernong instrumento? Sila ba ay may mas malalim na kaalaman tungkol sa planetary motion at energy fields na ngayon ay nalimutan na? Ang templo ba na ito ba ay simpleng lugar ng pagsamba o isang daan tungo sa pag-unawa sa mismong universo? Isang templo na sagana sa yaman, taglay ang sinaunang sikreto at may isang pintuang hanggang ngayon ay hindi pa nabubuksan. Ito ang Padmanabhaswamy Temple sa Kerala na hindi lang iginagalang sa aspetong espiritual, kundi kilala rin sa misteryong bumabalot dito. Sa ilalim ng banal na sahig nito, matagal nang nakatago ang mga lihim na silid. Noong 2011, binuksan ang ilan sa mga bodega at nagulantang ang mundo sa natagpuang kayamanan. Mga gintong palamuti, korona na puno ng diamante, kwintas na may emerald at mga estatwang purong ginto. Tinatayang umabot sa $22 billion ang halaga ng lahat ng ito na ginawang pinakamayamang templo sa buong mundo. Pero nananatiling sarado ang isang silid, ang Vault B. Ang pintuan nito, walang kandado, walang bisagra, walang anumang mekanismong makikita. Para bang isinaragamit ang isang matagal ng nakalimutang paraan. Ayon sa alamat ng templo, ito raw ay sinilyuhan sa pamamagitan ng sinaunang nagabandham, isang makapangyarihang ritual na isinagawa ng mga pantas noon. At tanging ang tamang pagbigkas ng isang espesyal na orasyon ang makakabukas dito ng ligtas. Sinasabi ring ang sinumang magtangkang pilitin itong buksan ay maaaring humarap sa malagim na kapahamakan. Sa mga nagdaang taon, ilang beses nang sinubukan itong buksan, ngunit palaging may kakaibang nangyayari. Gaya ng biglaang pagkakasakit, hindi maipaliwanag na pagkamatay, at sunod-sunod na kabiguan. Kaya nga't marami ang naniniwala na may hindi nakikitang puwersa na nagbabantay dito. Ano kaya ang nasa likod ng ipinagbabawal na pintuang ito? Isa pa bang kayamanan na higit pa sa nauna? O isang bagay na mas misteryoso gaya ng isang relic ng sinaunang karunungan? Isang diyosang sikreto? O baka naman isang makapangyarihang puwersa na matagal nang natutulog? At iyan ang mga templo na puno ng palaisipan. Ano sa palagay mo? Ito ba ay mga kamanghamanghang obra lamang ng sinaunang karpintero at engineer o ebidensya ng isang nakalimutang agham na naghihintay muling madiskubre? Iwan ang iyong komento sa ibaba at kung mahilig ka sa ganitong mga hiwaga, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dahil napakarami pa tayong matutuklasan.